Sabi ni VA Zara, sabi ni Charisse, kaya daw siya ang unang pumirma dahil sa bantang ipahukay at ipapategi ang parents and uncle niya. So ang rason niya wala sa grounds ng impeachment. Yes, yes. Um, Inamin niya yon. However, para sa akin, ang sa akin naman, ay grabe kayo kay VP Inday. Kasi kulang na lang murahin kayo. 20 years kayong binalahura ng ABS-CBN, ilang years kayo, dekada-dekada kayong binabalahura ng mga kaliwa, ng mga aktivista, ng NPA, pero sila yung mga kasabwat ninyo ngayon. Ang sinabi ni VP Inday, oo, you may not like it. Totoo yun, naiintindihan ko na nagagalit ka. Pero a lot of it was hyperbole. But even then, why didn't you file a criminal case? 'Di ba? Bakit impeachment? Aminin na lang kasi nila na political ang motivation dito. Although hindi ko i-deny sa kanila yung feeling nila na ginawa niya to, sige makaganti nga. I get that. Human tao sila. Naintindihan ko yung emotion. Gayon pa man, katakataka. Okay? May ganyan si VP Inday. Sige, hindi natin ma-erase yan sa memory mo. Pero 20 years kayong binalahura ng mga kasamahan ninyo ngayon. 20, 30 years. Yun yung mga nagpatalsik sa lolo mo. Namatay ang lolo mo in exile. Namatay. Yung mga masasamang pakiramdam nila, yung dinaanan na paghihirap ng iyong lola at lolo at ng tatay mo when they were in exile. Kailang yon? Mas galit kayo kay VP Inday kaysa dun sa mga taong hand in glove kayo ngayon na nagsasama to impeach VP Inday. Diyan ako nababaliw sa inyo. Mabilis lang na live ito kasi meron tayong mga sinasagot ng mga katanungan. Marami, ini-expect namin talaga maraming magtatanong tungkol sa impeachment because there's some things that might not be settled. Iba rin kasi yung pagka-conduct nila ngayon. So, si Angel Papa Bear Kainday, nagtanong siya doon sa ating wall sa Facebook. Ang Facebook po natin ngayon is the Trixie Cruz Angeles na page. Sabi ni Ma'am Angel, let me show it to you. Kung nakikita nyo po, I don't know if you can see it and if it is, yan. Sabi niya, may violation daw na ginawa ang Congress. Ito ang sabi ni Attorney Tupas na isa sa former prosecutors ng impeachment at dating congressman. Iloilo ito, no? Si Junjun ba to? Junjun Tupas, kaklase ko yan. Sabi, ginribol ni isang House of Representatives ang duha ka bulan. Under the Constitution, once ma-receive ng Secretary General ang impeachment complaint, immediately ilalagay sa calendar of business. Pero iniwala, gin-violate ang Secretary General ang provisions ng Constitution. So sa start pa lang may nakita ng defense, nag-object sila. Okay. Parang iba na ngayon yung nakalagay doon sa rules. According to kay Sec. Ang sasabihin ko lang yung defenses nila. Hindi ko sasabihin na tama sila or mali because it's not settled. Oy, very demure. Okay, sabi ni Ma'am Zaide, you look different today, very pretty, very demure, very intelligent. Nax. Wala pang barya patay. Yeah. So, sounds mo na MacArthur Park. Anong sounds ko na MacArthur Park? Wala na akong sounds ngayon. In fact, what was I listening to kanina tingnan nyo na lang kasi ano ba to? Biglang nawala ako sa issue dun sa Spotify kung anong pinakikinggan ko, kayo naman. Okay. Sabi ni Ma'am Ruby, nag-deactivate ako ng Facebook attorney kasi nag-message ang Meta. False info daw yung pinost ko kahit hindi naman. Yun na nga So that's what's happening now. So ganun ang ginawa namin, nag-deact muna kami. Pero yung mga ganyan, pagka may notice kayo, i-take down nyo muna yung post or something. Basta sumunod muna kayo and then you can appeal the decision later on. Pero like the rest of us, muna kami na maraming nag-deactivate muna to avoid yung yung takedowns. Kami kasi matagal na kami may alternative pages dito sa Facebook at saka meron kaming YouTube, matagal na, at saka may TikTok kami, may Rumble pa kasi nahack na kami dati. And so in order to protect our accounts, aside from setting up the security, na-recover namin yung account namin sa Facebook. But natuto na kami, and so we're not going to kumbaga, there will always be counterpart accounts. So, may lang tong live na to kasi may meeting ako actually. So, kanina, nagla-live ako sa TikTok. Ang daming sutil. Sabi ba naman ng iba, kasi nasa airport ako kanina. Sa airport ka, siguro magtatago ka na. Sabi ko, syunga talaga to. Kung magtatago ako, bakit ako magla-live sa airport? Ano ba? Diba? I'm really disappointed with their troll farms. Anyway, so yung katanungan was, kung na-violate ba? Doon sa rules kasi ng House, labas ko lang muna yung rules. Yan. A verified
A verified complaint for impeachment by a member of the House or any citizen upon resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the SecGen and then immediately referred to the Speaker. So yung tanong kasi kanina was that it's the SecGen who will refer it to the House at to the plenary. Ngayon, doon naman sa sa Constitution, ang nakalagay doon is ayan, para lang precise tayo. Ayan. After, ayan, sa Constitution, a verified complaint for impeachment, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days after. So yung sinasabi ni former Congressman Junjun Tupas is that according to the Constitution, pagka-receive ni SecGen, ika-calendar na kagad. Pero yung sa rules of the House, si SecGen ipapasa muna kay Speaker kasi si Speaker lang ang pwedeng mag-calendar. So yun yung nakikita natin defense nila. Ang point dito is since it is not a settled issue, malamang yan idudulog sa Korte Suprema. Okay, sabi ni Eduardo, 5 na ang DDS vloggers na ang na-take down. Hi, nasa ng hustisya at demokrasya? Sobrang kababuyan ang ginagawa ng BBM admin. Sino-sino ba ang mga na-take down? Si Crisette, si Lorraine, si MJ, si Daryl, sino yung isa? So hindi po na take down si SAS, nag-deactivate siya. Sabi ni Regina Rose, kung kaya may ganyan kasi nga hindi raw pumunta sa Congress yung mga vloggers. Kung totoo ginigipit nila tayo, mas masahol pa silang mga Congress sa FM senior admin. Sabi ni Perdito, correct, may technicality in my opinion to reach the Supreme Court. Kasi bali yung opinion ni former Congressman Junjun Tupas is on the constitutionality of the House rules on impeachment. Kasi ang sinunod ng House yung rules, which means na pagtanggap ni SecGen, immediately ita-transfer dapat kay House Speaker. But yung definition ng immediately masyadong mahaba, 'di ba? So kung babalikan mo dun sa Constitution naman, si SecGen ang magka-calendar. Nagwawala na ang mga NPA congressmen. Bakit sila nagwawala? Sabi ni Solo, si Attorney Claire palong-palo na naman sa vlog niya. What do you mean palong-palo? Alam mo, hindi ko inaaway yung ibang, alam mo, ako, ganito yun, ito yung stand ko. Hindi ako nang-aaway ng ibang vloggers. There are certain opinions na kinokontra ko, pero yung awayin mo yung tao, hindi ko gusto gawin yun eh. Kasi, ang stand natin is free speech, di ba? Gusto natin, lahat ng tao may kalayaan magsalita at magpahayag. So, kung ano yung gusto natin for ourselves, hindi natin pwedeng i-deny sa ibang tao. Alam ko mahirap pag-usapan ito ngayon. Pero in fact, kaya napaka-sahol, napaka-greedy, napaka-evil ng kalaban natin is because they want to deny it to us. They want to deny us the right of free speech. So ako, ayokong i-deny yung free speech sa ibang mga vloggers. Ayoko lang yung mga opinion nila. Minsan, ayoko sila personally. Pero hindi ko sasabihin na i-take down yung mga yan or ganon. So, may mga opinion si Attorney Claire and even sometimes si Attorney Libayan na hindi ako sang-ayon, but I don't need to bash them. I don't even need to say, mali si attorney ganito, si attorney ganyan. Pwede kong sabihin, hindi ako agree, ganito yung tingin ko, pero I will not, lalo na pag lawyers, even if I don't like them, sasabihin ko lang yung kontra. Minsan nadudulas ako, I'm not I'm not perfect, I will still make mistakes, I will still sometimes lose control over my own words, but as much as possible, ayoko ng ganon. We have to be better than them. Sabi ni Tesby, sabi ni former chief, hindi siya former Chief Justice, Senior Associate Justice. So si former Senior Associate Justice Carpio, if the impeachment will be continued on the 20th Congress, they have to start all over again. Okay, I answer this in every live for 3 days na, pero sasagutin pa rin natin yan because sabi sa akin, you have to be patient because people have to understand the process. Alright, so hindi yan settled issue. Kumbaga, it's never happened before, so walang precedent. So in this case, dalawa yung opinion. Ang opinion ni Senate President Chis Escudero is, parang court lang yan. Pwedeng mapalitan yung judge pero tuloy ang kaso. Ako, panig ako sa bahagi ni former Senior Associate Justice Carpio with a caveat. Ilang araw ko nang sinasabi to, ang sabi ko, kung sa batas kasi, kapag gumagawa ng batas ang ating mga kongresista, yun ang how do you call this? Pag hindi sila natapos, hindi na ipasa yung batas within that Congress, or let's say in the 19th Congress, hindi na pasa yung batas na yun. Pagdating ng 20th Congress, ulit yan.
At since yun yung primary trabaho ng legislature, making laws, then the rule ought to follow also. So, para sa akin, pag hindi natapos within the 19th Congress, tapos na yan. So, hindi start over. Tapos na. Meaning, if it isn't concluded, the presumption of innocence will prevail. So, can they refile? Ako, again, walang president yan. Can they refile the articles of impeachment? Para sa akin, hindi na dapat. Kasi parang akin to a criminal case, nag-jeopardy na. So, guguluhin mo lang ng guguluhin yung public official. Gayunpaman, even if pwede yang i-refile, you can only have one impeachment proceeding per year. So, may isang taon pa bago maka-refile ng impeachment case against VP Sara. Sabi ni Gemma Rimay, straight vote lang po tayo para makaganti tayo sa mga nagmamagaling. I agree. Sabi ni Paul, gaano katotoo na pinapaggana na daw ang 1 trillion pesos na sinabi ni Senator Amy Marcos? Matagal na po, nag-umpisa yan. That is why ganyan yung mga budget for 2024 and 2025. Kaya sinasabi ko parati, wag nyo pong sasabihin sa amin na wag kalimutan, kinakalimutan ninyo yung ganito, yung BICAM and so on. Hindi po. Kasi lahat ng mga cases tulad nitong impeachment at yung pagtatahimik sa vloggers were funded by that BICAM, kumbaga, issue. It's the budget. The budget gave them, allows them access to enormous amounts of money of questionable, questionable yung line items kung saan pumapasok yung pera na yan. That is why may mga ganyan, may mga blank spaces. That is why may mga budgetary allocations for things that were never in the NEP. Ruby Dalde says, mga 9 congressmen from Cebu na nag-sign, puro nag-off ng com section or limited lang maka-comment kasi tinumog yung comment section nila. Kaya nga eh. Sabi ni Roel, Assalamualaikum from KSA, magandang gabi po sa lahat, lalaban tayo ng patasan, eye for an eye. Well, I didn't say patas na patas kasi halimbawa, galit na galit sila na hindi kami pumunta doon sa house for their hearing. Ang sinasabi ng iba, duwag. Pero hindi. Magiging duwag lang kung, di ba, kung kami yung naghamon ng laban. Sila yung naghamon. So, that's one. And number two, since when has going to the Supreme Court been deemed an act of cowardice? Obviously, it isn't. And as a matter of fact, it's a sign na may pushback kami. And pushing back against a very powerful authority can never be taken as an act of cowardice because there can be retaliation. These are powerful people with access to a lot of money. You can never accuse us of being cowards unless the fight is fair. Kami, even if we were weaker, we are weaker in power, in governmental power. We went to the Supreme Court and their frustration is an indication na nakapuntos kami. So yung mga nagtutrol, sorry, you can hindi didikit yung duwag complaint ninyo. Sabi ni Butter Cheese Loaf, posible kaya na sinabi lang nila yan para pakalmahin ng tao. Ang admin na ito walang pakialam sa rule of law. Tutuloy nila yan if the price is right. Sorry, may trust issues na kami. Ano yung sinabi nila na para po kumalma ang mga tao? Which particular one po, Butter Cheese Loaf? Sabi ni Ian, di ba may 10 days to respond si VP Sara sa impeachment complaint sa Senate? When does the first day start? Kasi session suspended na ang Senate until June 2. When she receives o pag binasahan siya ng articles of impeachment. Sabi ni Ian, pag refile ba ng impeachment, ganun pa rin ba ang proseso kagaya ng pambuli ng Congress? Well, hindi pa naman nagbabago yung rules, so I can assume na ganun din. They can choose any one of the procedures, either private complainant na i-endorse ng kongresista, private isang kongresista magfa-file ng complaint, o yung magfa-file ay yung 1/3 of the House minimum. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, bakit po kasi kayo ng dayo sa mga channels na alam ninyong anti-Duterte? Are you expecting na magiging fair sila? Diyos mio Marimar. Oh nga. Bakit nga ba? Sabi ni Ma'am Nerissa, let's protect VP Sara by voting straight PDP laban slate and all Tatay Digong's endorsement. Yeah, there's that.
Joselito Albotraces, yung pong inilabas ng TV5 tungkol sa mga representatives na di pumirma dahil yung iba out of town, pwede pa po ba silang idagdag doon sa pumirma? Well, na-receive na ng Senate So, ewan ko yung mga humabol, baka magpadala sila ng amended na articles of impeachment with additional signatures, although hindi naman na-amend yung articles of impeachment except pa dun sa mga nag-sign. So, I don't know how they will be included in the official lineup dun sa mga nag-sign. Kandidato ba si Leni Robredo sa 2028? Sa 2025, kandidato daw siya for mayor. Di pa natin alam yung 2028. I assume that pag nag-calculate yung mga pink or yung mga dilaw and they think na may laban, then most likely she could be. Kung nakatanggap sila ng malaking halaga, kung matalo sila sa eleksyon sa kanila na yung pera na tanggap nila for signing the impeachment, I suppose so. Ayan ay kung campaign contribution siya. Kailangan lang i-declare. Sabi ni Jessie, maghanap tayo ng mga Philippine geniuses sa tech tulad ng ginawa ni Musk kaya nabulabog ang USAID. Alam ko may mga youth tayong magagaling at maghahanap mga napuntahan ng taxpayers. Correct. Sabi ni Jacinto, kasi karamihan ng mga kongresista, mga basketball court, covered court, kalsada, etc. Yun ang mga panakitbutas nila. Karamihan hindi batas ang inasikaso kasi andun ang pera, budget ang dahilan para mag-congressman niya. Sabi ni Cutie Cherry ko, tama lang ang ginawa nyo, attorney, pag-aaksaya ng pera lang ang hearing, if may kaso kayo, idemanda nila kayo. Hi kay Edzology. Hi attorney, no BS. We might have gotten what we have wanted to push the impeachment of Sara, although we were too surprised na naitawid by whatever means, but we are more eager for Marcos's impeachment. I understand. And you've always been open naman about the na pro Sara impeachment kayo. Pero vote in tayo dun sa pro Marcos impeachment side. I agree. No problem with the pro Marcos. Magkaiba talaga tayong panig pagdating kay Inday. Pero when it comes to the Marcoses getting kicked out, ay, pareho tayo dyan. Magkakasundo tayo dyan. Sabi ni Recto, kaya nga lagi kong comment, budget 2025 ang real issue. Nung nagpapasagot ang Supreme Court na Tarantana, they must divert full attention of the Filipinos or else. Hindi po. Hindi po ako agree dyan. Sorry po. Hindi ako agree. The BICAM report controversy is in the Supreme Court. Okay, andun na yun. Yung pagbakbak dun sa mga vloggers. Ayaw niyang pansinin yun kasi ang tingin niyo isang issue lang ang babakbakan niyo. No! Lahat sila importante. Without that vice cam, walang pera para din sa impeachment ni Inday. It's not the impeachment para para may vice cam. Baliktad. Yung vice cam was to fund this Inday issue. The vice cam was to fund whatever operations they have against the vloggers. Wag naman po ganun. Kasi parang ang pinalalabas ninyo ay hindi mahalagang issue yung ibang mga ginagawang kasamaan nitong administrasyon na ito. Wag naman po ganun. Kaya issue yung BICAM is because ninanakaw yung pera o dinadivert into such political things like the impeachment and yung pagpapatahimik ng mga vloggers. Are you saying walang kwenta yung kaso against us? Ha, kami? Walang kwenta yon kasi pang distract lang doon sa BICAM? Of course not. Saan sila kumuha ng kapal ng mukha at saka ng pera para dyan? Hindi ba? Hindi po ganun. Huwag niyo pong patatahimikin yung mga nagsasalita tungkol dun sa impeachment. Huwag niyo pong patatahimikin yung mga nagagalit over the free speech issues. Kasi that's cruel. And kabit-kabit yan. Lahat yan, iisang issue. So, if you rail against the impeachment, if you rail against the free speech issue, if you rail against the vice cam, pare-pareho po ang objective natin. Wag naman po ganun. Ang sakit naman yung magsalita. Parang hindi kami importante. O di sige, pwedeng kami hindi importante. Pero si Inday, baliwala, distraction siya. Of course not. Nauna pa nga yung kagustuhan nilang maalis si Inday kesa dan sa vice cam issue na yan. Hi, kay I am Shanwayne. Sabi ni Freushed, ano po comment nyo sa pag-impose ni Trump ng ICC sanction kanina? The order will place financial and visa sanctions on unnamed individuals and their family members who assist in the ICC. So clearly, magkaiba na yung panig natin pagdating sa ICC with this government. So tingnan natin kung paano maaapektuhan ang BBM administration. Ano masasabi nyo sa press conference ni VP Inday? Restrained. I'm sure she wanted to say more. Pero alam niya yung niya eh. Kumbaga, she is Inday Sara, the unbothered, first of her name, breaker of chains.
Sabi ni Ponyos, is impeachment a bill or a case? If it is a case, then this means Congress are not allowed to make a comment on this matter while it's being filed. Tama po ba? Hindi po. You're talking about the sub judice rule. And by its nature, sub judice, while it is being heard in the judiciary, this is not technically a case. It is part of the legislative proceedings. Sabi ni Ma'am Christine, are the Filipino people going to lose 32 billion again when impeachment is refiled? If it is refiled, then it will be a different set of House officials, right? So we will have to see. Pero yeah, that's the only way to get it to pass if they want it to pass. Sabi ni Burikay, do you think nasa tamang proseso po ang justice sa Deng Baksha against Garin? Ang nangyayari kay Congresswoman Garin is more like, in common law kasi sa ibang jurisdictions like sa US, merong tinatawag na nolle prosequi, which means refusal to prosecute. We will not prosecute. So, nangyayari yan dun sa mga courts like sa US, at saka dito sa Pilipinas, nangyayari yan sa mga court martial. Kaya alam ko yan. Ang nolle prosequi means the prosecution will withdraw the case or refuse to prosecute the case. Pwedeng kahit anong reason yan. Pwedeng kulang yung ebidensya, or pwedeng kailangan mo siya for witness for something else or whatever. So, pwedeng mag-decide yung prosecution, we will no longer prosecute. Kahit may ebidensya yan, pwedeng mag-nolle prosequi. Decision yan ng prosecution, but it must be upheld by the judge. So, ganun ang nangyari in this case. Winithdraw ng DOJ yung kaso, and without the DOJ prosecuting it, then the case cannot continue, and therefore, technically, it is now dismissed. So, do you think pwede yun? Pwede po yun, legally speaking, but morally, it's outrageous. Kasi hindi maliwanag kung ano yung purpose ng pag-withdraw niyan, maliban lang sa politics. She's not being asked to testify in another case. She's not being, held accountable in any way. Walang ruling yung court na, o sige, wala na yung criminal case, tuloy na lang natin yung civil case. Walang ganon. Lahat dinismiss. So, hindi ako agree dun sa decision na yun. Sabi ni Ma'am Ana, galit na galit ang Mindanao. Paparamdam namin sa kanila to. Yung mga tahimik na supporters ni PRD na friends ko ngayon, very outspoken na. Nangangampanya pa. Yun ang gusto ko. Okay. Sabi ni GB, ano mangyayari sa subpoena ni Attorney Roque since tapos ng 19th Congress? Well, matatapos ang 19th Congress sa Hunyo pa. Pero kung hindi siya mapatawag within that period, then wala na rin yung subpoena niya. Ganun din po. Billy says, kailangan tumakbo na si Vico Soto sa 2028 para sapaw silang lahat. I think he's too young. Hi kay I am Shanwin. Good question yan, attorney. What if yung pinangako ay part ng 2025 GAA? It is called graft and corruption, di ba? Malversation. So, pwede silang imbestigahan ng ombudsman. Sabi ni Eduardo, hindi ako lawyer pero nakakatawa yung ibang kaso na fina-file kay VP Sara. Pareho tayo, tawan-tawa ko. Sabi ni Ma'am Cutie Chair ko, mahirap mag-decide ang mga Senate ngayon kasi bago itong case ng impeachment, baka need pa nila mag-ask sa Supreme Court yung pangunawa ko sa kaso. Well, there's some things na pwedeng dalhin. Kung hindi ang Senado ang magdala din, it will be the defense. Si VP Inday ang magdudulog niyan sa Korte Suprema. Sabi ni Ian, kung ma-invalid yung 2025 budget, ano na kaya mangyayari sa mga pumirma? Wala. Kasi civil case po ang nakafile sa Supreme Court. That's not a criminal case. It's a petition for certiorari with prohibition. So, ang certiorari means kini-question mo yung, certiorari and something else. Hindi siya prohibition. Pero to declare unconstitutional yung 2025 budget because it's a law. So, ang pagka nanalo, ang petitioners, revert lang. Wala naman pong necessarily kaso yung mga pumirma doon. It's a separate thing. So ngayon, kung ma-invalidate yon, pwedeng gamitin yung evidence to file other cases against those responsible for it. Valid ba mga pirma ng mga buhaya kahit di nagpanampaan? It's a vote eh. So it's an endorsement. Dapat nga endorsement, dapat meron siyang panunumpa. That's an interesting question. The Constitution says filed by. Pagka yung 1/3 rule, filed by the congressman yan. So hindi siya complaint coming from the outside and somebody else is at ini-endorso lang ng 1/3. Kung endorso yan ng 1/3, yes, kailangan nakapanumpa. Pero kung inadopt nila at sila po mismo ang nag-file, hindi na nila kailangan mapanumpa. I think, ha? O nga, no? Wait, bawi. Pag sila yung nag-file, sila yung complainants, dapat nakapanumpa pa rin. That's interesting. It's a good one.
Posibleng hindi. Again, a matter for the Supreme Court to take up. Pero I agree with that. Sabi ni Sam Luyo, I asked Sean Wayne if she can receive vote buying bids evidence this election season. Nasabihan ko na staff ko and they are all willing. Babantayan namin yung 2 reps na nag-sign against the VP. Good one. Very good. Thank you. But don't just post it. File a complaint with the Supreme Court. Ay, with the COMELEC. Jesus Maria Josep. Sabi ni Joyce, good evening, watching from City of Baliwag, Bulacan. Meron pa rin pong ayuda ang mga senador sa judging sa VP Duterte. Posible. Posible yan. Sabi ni Concordia, na-banned ata ako sa lahat ng FB political bloggers platforms kasi hindi ako makareact. Ingat lang po lahat. Hindi ka makareact? Dito? Sa Facebook po? Hindi ka makareact? Paano naman nangyari yun? Sabi ni Peter, kung magaganap yung impeachment sa June 2 at iba na ang mga congressman, valid ho ba yung hindi pa po iba ang mga congressman sa June 2? Sa July pa po. Sabi ni Ana, natutuwa po ako at masaya pag nakikita ko ang mga bagong Gabriela silang sa bagong henerasyon. Katulad mo, katulad ni Cathy Binag, katulad ni Doc Lorraine Badoy at Maharlika. Sabi ni CY, ask lang po, tingin niyo po ilang weeks kaya headline sa mainstream ang pag-impeach ni VPIST? Grabe narrative nila. Halata mong mga anti-Duterte ang MSM pero iba na below the belt. Well, may mga nakakausap na ako na ibang mga miyembro ng media na nagagalit na kasi pinipigilan nga silang magsalita. Pagka they just want to be fair, pinipigilan sila. Paano po magpatawag kung magpatawag ng special session si PBBM sa Senate? Pwede kasing questionin yan kasi ang mga special sessions, ang one opinion is that it's only for the creation of laws. Yun din yung opinion ko. Pero ang sabi nga ni Cheese is pag parang court naman yan, pwedeng magpalit yung judge. So, kung may controversy na ganyan, pwedeng dalhin yan sa Korte Suprema. Sabi ni Cutie, wala nang nanonood sa live ni BBM, yung KVP 3 hours lang inabot ng millions of views at nag-aantay talaga ang mga reporters. Nahiya tuloy si VP di mag-Q&A. Ayoko nga. Sabi ni Andy, let's not dwell on impeachment kasi tapos. What do you mean kasi tapos? In my opinion, it's full energy in this scam budget of the impeachment of Marcos. Ano pang energy ilalagay natin? Nasa Korte Suprema na nga. What do you want us to do? Ako hindi. Sorry, hindi. Lalong ayoko tuloy pag-usapan yan. Kasi ang daming nagpipilit na kailangan yon. Who is moving that hand? Why are you... Ewan ko. No, sorry. Hindi ko gagawin yan. That's it. Hindi ko gagawin yan. All the more. Lalo pa akong ngayon na alam niyo kung ganong kasutil ako? I'm not mad at you. I just won't do it. Maiba po. Nakita niyo na po ba yung video about kay Triniling? Inisnab po siya ni James Lebron. Hindi lang yung isa yon. Ang daming videos na ganyan. In fact, I'm sure there would have been more videos. Kaya lang, hindi na niya pinalalabas. Ay, naku. Ito talagang si Sunny Boy. Sabi ni Leo, kadiri yung isang congresswoman na parang isinusumbat pa dun sa mga tao na kaya siya pumirma para sa constituents. As if naman ibibigay niya yun. Unconstitutional daw yung impeachment ni VP Sara kasi hindi tinalakay sa plenary sa HOR. Diretso pirma lang, sabi ni Dr. Froilan Colodong, political analyst. Okay, so bakit nyo ina-advertise yan dito? Burikay, sinagot ko na po yan, kanina pa po. Sabi ni Ma'am Christine, all issues the PH is facing are connected. The taxpayers' money solid in its use for taking down opposition to this POS admin, taking people's dignity away through game show like Ayuda events. Hi kay Fernando Agsoy. Sabi niya, pabati ako driving while listening sa pinakamagandang lawyer. Susme.
Sabi ni Edsology, Greens, don't nitpick issues or water down Sara's impeachment and attack free speech. We will watch the hearings and conferences in the coming weeks. Magkaiba tayo ng pananaw pero sabay tayo magmatyag. Salamat. Sabi ni Patato Tini, it's high time that the big denominated bills should be demonetized. These were non-existent before EDSA revolt. Aside from money laundering, hoarding these bills in basement vaults is possible. Well, they did that during the Duterte administration. Kaya nga nagbago tayo ng mga bills, di ba? It's to prevent the hoarding and to force a lot of the people with lots of money to use the banking system so traceable yung mga financial transactions. Kaso ang nangyayari, puro yung mga ordinaryong mamamayan ang nababantayan. Di ba po nag-start na yung BICAM? Actually, the Supreme Court doesn't hear cases. Normally, sa Supreme Court po, palitan lang yan ng pleading. So, file comment, file answer, comment again, and so on. O, file memorandum. After that, di-decide na yung hukuman. Hindi po trial court ang Supreme Court. Walang presentation of evidence sa ganyan. Kung kailangan magpresenta ng ebidensya, i-remand yan to a lower court. So, ulitin ko ha, hindi hearing ang hindi trial ang nangyayari sa Supreme Court. So, yung mga tanong ninyo, ano na po ang status? Ha? Parang, it's not the same eh. So, the last development was pinapa-comment nga ang respondent side, which means it's the House, the Solgen, yung mga ganyan. Burikay, sinagot ko na po yan. Bakit ang daming beses nyo pang nilagay? Sabi ni Rebecca, sabay-sabay po na wala pages ninyo nila Miss KLC, MJ at SAS. Si MJ, si KLC, si Lorraine at si Daryl na take down po yung pages nila. Bago magawa pa po yan sa amin, sideline muna namin yung mga pages namin, pati si Mark, para hindi nila ma-take down. Sabi ni Chris, pilit na patatahimikin kayong mga vloggers dahil alam nila na mas maipapahatid sa madla ang ginagawa nilang kabalastugan. So, mostly OFWs sa vloggers nakakakuha ng totoong nagaganap sa bansa. Sabi ni Rebecca, tama ba yon? Sabi ni Cardema that the impeachment paper should first be forwarded to the Justice Committee of the House of Representatives. Pagka kasi, there are three ways nga to file the impeachment. Either private complaint endorsed by a congressman, filed by a congressman, or filed by at least one-third of the congressmen. Dun sa dalawa, dadaan pa yun sa Justice Committee. Pero dun sa isa, pwedeng straight to Congress. Nasa saligang batas po yun. So, unless merong may ibang it should have been forwarded right away and so on. Yung tingin ko, may defense po yung kabila on that issue. Bakit kaya mga congressman, senators at BBM admin ang na-stress? Si VP hindi po ba dapat si VP ang stress sa kanila? Alam nilang galit ng tao, galit na galit. Sabi ni VA Zara, sabi ni Cherise, kaya daw siya ang unang pumirma dahil sa bantang ipahukay at ipapategi ang parents and uncle niya. So ang rason niya wala sa grounds ng impeachment. Yes. Inamin niya yon. However, para sa akin, ang sa akin naman, ay grabe kayo kay VP Inday. Kasi kulang na lang murahin kayo. 20 years kayong binalahura ng ABS-CBN, ilang years kayo, dekada-dekada kayong binabalahura ng mga kaliwa, ng mga aktivista, ng NPA, pero sila yung mga kasabwat ninyo ngayon. Ang sinabi ni VP Inday, oo, you may not like it. Totoo yun, naiintindihan ko na nagagalit ka. Pero a lot of it was hyperbole. But even then, why didn't you file a criminal case? Di ba? Bakit impeachment? Aminin na lang kasi nila na political ang motivation dito. Although hindi ko i-deny sa kanila yung feeling nila na, ginawa niya to, sige makaganti nga. I get that. Human tao sila. Naintindihan ko yung emotion. Gayon pa man, kataka-taka. Okay? May ganyan si VP Inday. Sige, hindi natin ma-erase yan sa memory mo. Pero 20 years kayong binalahura ng mga kasamahan ninyo ngayon. 20, 30 years. Yun yung mga nagpatalsik sa lolo mo. Namatay ang lolo mo in exile. Namatay. Yung mga masasamang pakiramdam nila, yung dinaanan na paghihirap ng iyong lola at lolo at ng tatay mo when they were in exile. Kailang yon? Mas galit kayo kay VP Inday kaysa dun sa mga taong hand in glove kayo ngayon na nagsasama to impeach VP Inday. Diyan ako nababaliw sa inyo.